mabalbasag ka pong babaero. Kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Iniyakan ko nga yun eh. Kumbaga, bayag mo, hila mo. Parang nasisiraan kasi, siyempre, iisipin mo, tama pa ba yung ginagawa ko? Kasi wala eh, palamunin ako sa bahay. Sa buong buhay ng pagbablog mo, nang babae ka na ba? May nalik po sa akin na isang vlogger. Oo. Pero totoo ba na nagkagusto ka sa akin? Kaya ba gumagawa ka ng paraan dati na maging close kay Konsehal Lando sa tatay dahil may binabala ka pala sa akin? Hindi pa siya ukol eh. Kumbaga, yan, ngayon lang siguro malalaman ng viewers. Siguro, ano na rin to. Kumbaga, siya na rin part para maalaman ng iba. Totoo ba na si Kasilong ang sumira ng tricycle mo? Pag sa minimum noong panahon na yon is nagre-range ako ng 14,000 to 15,000 Per month. per month. Nung wala pang vlogger, matino ako. Nung naging vlogger na ako, ang dami ko ng babae. Sabi lang. Na kaya ka daw umalis sa Kubo dahil pinaalis ka daw ni Kuya Jeff. Dahil nalaman niya na may babae ka daw. Totoo ba ito? Hanggat hindi mo naaayos, hindi kita babalikin dito. Ang pinakamarami mong basher ay mga nagsasabi na lagi ka na lang kumakapit kay Kuya Jeff. Anong masasabi mo dito? Aminin naman natin lahat na halos lahat naman kapag kasama talaga si Kuya Jeff sa vlog is talagang malakas. Kaya mo bang magbigay ng at least lima sa Soward family na masasabi mong pinakamatibay na naging pundasyon ng Soward community ni Kuya Jeff? What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak again in another vlog. So for today's vlog, our guest for today, Kautay! Ano po sa inyo lahat ng kapakpak? Kinakabahan ako. Alright, sa mga na-interview natin, si Kuya Nodi, si Kuya Fransar, si Kuya Jox, na itanong din natin to. Kung ikaw, naging pagsubok din ba ang asawa mo sa buhay? Ay, naging pagsubok din ba yung asawa mo or naging hadlang din ba yung asawa mo sa pagbablog mo? Oo. Oo, kasi siyempre, yung una, hindi nila tanggap. Parang iniisip nila, walang mangyayari. Kasi, isipin mo, halos nagbablog ako sa wala man nangyayari, wala naman ako sinasahod. Halos isang taon, bablog ako. Siyempre, nung una, sabi niya, walang mangyayari sa'yo, wala. Kasi talaga wala. Tapos, ano pa, yun yung mga bagay yung nalilink sa kung ano-ano, o as ganyan, vlogger, o mabalbasag ka pong babaero. Yan. Siyempre, madami po. Naging pagsubok namin talaga yun. Sobra. Baka hanggang ngayon pagsubok ko yun. Yan. Libali ano naman, kumbaga, nung una kasi, talagang inano ko lang, inisip ko lang kasi, kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Pero nung una kasi, hindi nga sila sampalataya, wala sila, kahit pamilya ko, gayon din. Magtrabaho ka na lang, walang mangyayari sa iyo. Pero natanggap din nila. Siguro hindi dahil sumahod ka ha. Siguro dahil matigas din ang ulo ko. Wala na silang Kasi magawa. wala nilang magagawa eh. Kahit anong gawin nila. Punta ako dito, punta ako doon, takbo ko dyan. Pag sinabi, minsan, kahit di ka payagan, chat-chat ka na lang, andito na ako. Hindi wala na. Gaya na. Kasi siguro tinanggap na rin na wala na talaga eh. Yan ang gusto mo eh. Sige. So, katulad ka din nila nung mga ibang na-interview natin na hindi ka din sinuportahan ng pamilya mo nung nagsisimula ka pala. Iniyakan ko nga yun eh. Buti nga lang, hindi ako naiyak ngayon eh. Paano bang ano mga sinasabi nila na nung sinabi mong iniyakan mo? Yun nga, yung time na sabihin nilang nung babago pa lang eh, ano ba yung ginagawa mo? Nagluloko ka lang eh, nagsasalita kang mag-isa, parang kang tanga. Parang gayon. Na walang mangyayari, mabuti pa magtrabaho ka na lang, tapos busy, walang kwenta yung ginagawa mo. Gayon yung mga sinasabi nila na siyempre para sa iyo magulang kita eh, o pamilya kita eh, tatanggapin ko lahat ng sasabihin mo. Kasi basta ang sa akin lang, papatunayan ko pa rin sa sarili ko na hindi ko pagsisisihan kung ano tong ginagawa ko
hindi ko siya pagsisisihan. O, kung lumagapak man ako, okay lang. At least, hila ko. Parang may salita yun eh. Para sa lang, baka maano eh. O, kumbaga, bayag mo, hila mo. O, ganyan talaga. Pagka nag-down ka, wala kang ibang sisisihin. Sarili mo rin lang. O, pero, mas pursigihin mo na umangat ka or makatayo ka sa sarili mong paa sa pamamagitan ng ginagawa mo. Ganun. So, parang pindrog mo sa kanila na mali sila ng akala, na may mapupuntahan itong ginagawa mo. Gayon. Pero, siyempre, nung una, okay. Pero, siyempre, di ba, up and down nga tayo, up and down. Kahit naman ikaw, di ba, ganun din. Up and down sa baging, up and down. Eh di, kailangan lang is disiplina na lang. So, kaya ka naiyak ng mga panahon na yun kasi nasasakta ka sa mga sinasabi nila. Talaga. Yung, alam mo yung time na ano, nag-iisip ka lang sa isang tabi na, tama pa ba yung ginagawa ko? Parang dumating din yung time na kinu-question mo din. Oo, kinu-question ko rin na, tama pa ba yung ginagawa ko? Tama pa bang nagbibideo ko ng ganito? Tapos, ituloy yung trabaho ko. Tapos, wala. As in, paalam mo rin sa bahay. Siyempre, kumakain ka. Tumigil ka sa pagtatrabaho na. Tumigil na ako. Nung simula ka nag-vlog. So, yun nga, sabi mo nga na kahit ikaw mismo, kanya-question mo yung sarili mo kung tama pa ba yung ginagawa mo. Oo, siyempre, nung una, gayon talaga. Oo, magtatanong ako sa, akala mo yung, para ka talagang, kumbaga, isip nila, parang masisiraan kasi, siyempre, iisipin mo, tama pa ba yung ginagawa ko? Kasi, wala eh, palamunin ako sa bahay. Tapos, pero nung panahon na yun is, meron naman akong natatagong pera. May ipon ka pa na. May ipon ako noon kasi nga, di ba may trabaho naman ako. Tapos bago ako nag-resign, is inano ko naman, kumbaga, sinecure ko muna. Siyempre, kailangan may pamilya ko eh. Tapos, ang ginawa ko, sabi nga nila, kailangan gagastos ka. Pag mag-vlog ka, gagastos ka. Inisip ko, paano bang ini-style ko? Paano bang gastos? Siyempre yung una, charity vlogger din ako. Nag-umpisa din ako, nag-charity din ako. Napunta ko sa mga tabing kalsada, namimigay din ako ng bigas, namimigay ako ng... Siyempre, yun, pinamumuhunanan ko din. Hindi, pero nagpapasalamat ako kasi may mga nag-i-sponsor din. Pag napapanood nila, merong tatawag sa'yo, tutulong sa'yo, magpapadala ng 1,000, 2,000. Siyempre ako naman, siyempre, ano yan eh, turo sa akin, idol yan na pag may ganyan, kumbaga, walang labis, walang kulang. Talagang ibili mo lahat ng kailangan ng ganun ang ginawa ko. Inani ko naman siya. Kumbaga kung ano yung tinuro niya sa akin bilang vlogger lalo na sa mga sponsor, is inano ko naman. In-apply ko naman sa sarili ko at hanggang ngayon naman inaani ko pa. Kung wala man nag-sponsor sa akin, pero ibig sabihin, hanggang ngayon siya, tuloy-tuloy pa rin. Kumbaga, hindi naman ako nagcha-charity vlogger. Hindi naman ako nahihirapan ngayon. Kumbaga, kahit nagda-down ka, nag-a-up ka, kumbaga, nakaka-survive naman. Sa pagiging ganitong vlogger, nakaka-survive pa naman. So, nabanggit mo na din man lang yung sponsor. Nagka-problema ka ba sa sponsors? Wala akong naging problema sa sponsor kasi ang sponsor ko naman kasi is hindi naman madami. Yung mga, at saka hindi naman totally sponsor sila. Kung parang lang, pagka may video ako, may vlog ako, natutulungan. Hindi yung, kung kailan ako may tutulungan, saka ako mag-a-add na sponsor, hindi. Na-vlog ko na, bago may gusto lang tumulong, kukontak, edi siyempre, hindi ko naman hiningi yun, tatanggapin ko. Kasi yun yung isang malaking may tulong sa akin kasi magkakaroon ako ng vlog na hindi ako namuhunan. Yun ang pagkakaiba noong ganung pangyayari. Magkakaroon ka ng vlog na hindi ka gagastos sa sarili mong bulsa. Yes. So, masasabi mo na hindi ka nanloko ng sponsor? Ay, wala. Wala. Okay. And wala ding naman nagreklamo na sponsor sa'yo? Wala naman. Wala din. So, yun maganda. So, next? Meron pa? Marami pa to. Handa ka na ba? Kanina pa handa. Sa buong buhay ng pagbablog mo, nang babae ka na ba? Sabihin na natin, oo. Tapos yung pala katabi ko. Hoy, ang kapal ng mukha mo! Hoy, ang kapal ng mukha mo! Hoy, ang kapal
alam mo ka, mukha Utoy. Linawin lang po natin, wala pong ganun. Pero nung babae ka na. Hindi naman totally babae. Na-link. Hindi naman ng babae. Na-link. Na-link lang, wala talagang something. Wala naman. Ano naman? Kumbaga, ako nanonood si Mrs. Patay ako. Hindi. Ano naman yan? Sabihin ko naman ng totoo. Kasi hindi ko na sasabihin yung pangalan. Hindi naman tayo magbabanggit ang pangalan dito. Year 2022? Oo. Parang gano'n? Alam mo yun eh. Alam ko ba? Sige nga. Sige nga, ikwento mo. Year 2022 o 2023? Oo. 22, parang 22. Gano'n. 2022 to 2023. Oo. May nalik po sa akin na isang vlogger. Oo. Na nung parang nagkaano kami, nagkapalagayan kami, parang may mutual understanding. Oo, parang gano'n. Pero as in, hanggang doon lang naman kasi ano lang, true phone lang. True phone. Wala namang, nagkita man kami personal, pero vlog lang. As in, vlog lang. Madami kaming vlog. Naku, hahanapin nila yung vlog na yun. Wala na po yung vlog na yun. Naburo na. So, linawin lang natin ha. Hindi siya sa Bukana. Hindi siya Bukana vlog. Hindi. And siguro hindi siya kilala ng iba, pero vlogger siya nung nagsisimula. Alam mo yun? Oo, alam ko yun. Kilala ko yun. Huwag na lang natin banggitin ko sino. Kasi kung hindi yun natuloy, ikaw na lang. Hoy! Ayan ha, sinasabi mo. Sige. Lagi mo ako pinapasok ha. Alam ba ng mga viewers mo na nagkagusto ka sa akin? Hindi nila alam. Hindi nila alam. Pero totoo ba na nagkagusto ka sa akin? Oo. Patay tayo dyan. Yari ka ngayon eh. Kaharap na kita eh. Tatanggi ko pag-ari. Wala nang tanggihan. Hindi dininari eh. Pero linawin ko lang, dati lang yon. Ha? Dati lang. Dati lang. Dati lang. Kasi hindi ka na pwede ngayon. Dati lang yun guys. Pass is pass. So, pero nung mga panahon na yon, may partner ka. Meron. Nagkakagusto siya sa iba guys kahit may partner crush lang naman siya. Crush lang pala. So, ayan. Pero walang panliligaw na naganap, di ba? Wala naman. Linawin lang natin. Kasi hindi natuloy. Hindi natuloy. Guys, kasi nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, parang siya yung isa sa una kong nakilala. Bukod pa yung kay na Kuya Noli. Lagi kaming magkausap sa phone, pero sa tatay siya tumatawag, tapos nagkakausap kami kasama ang tatay Lando, na parang nalalab team kami dati. Pero hindi pa kami nag-meet personal. Hindi natuloy kasi hindi kami natuloy mag-collab. Dapat po mga kabakbak, meron kami, malagi namin pinag-uusapan niya kahit sa live, magkausap kami dalawa lagi. Na dapat magkakaroon kami ng collaboration dalawa na parang love team gano'n. Hindi matuloy-tuloy. Ewan ko kung bakit hindi matuloy-tuloy. So, hindi talaga siya para sa atin. Hindi talaga will ni Lord na mangyari yun. Pero ang dami nung Oo, may mga ano pa nga may mga... Speaking of may mga gusto pa mag-sponsor na. Oo, ayun nga sasabihin ko, may mga gusto pa talagang mag-sponsor para lang matuloy yung collab na yun. Ata ako isang gusto mag-sponsor. Sino? Wala na akong matandaan na pangalan, pero maraming gusto mag-sponsor para lang dami nun. Para lang matupad, para lang matuloy yung collab na yun na love team. Ang tawag doon sa love team natin na yun ay Paktoy. Paktay kang bata ka, kaya hindi natuloy. Aging paktay. Oo, Paktoy. Paktay ka, bakpak tsaka kautoy. So, ay, hindi ko alam kung paano yung nagsimula eh. Paano ba nagsimula yun? Tanda mo pa ba? Hindi ko na maalala eh. Sa cellphone lang din. So, sa mga live lang din kasi. Sa live. So, ayun guys. Hindi, alam niyo na, misis mo. Naku, lagot ka. Wala na naman, pasis-pasa naman. So, ayan, ito. Kaya ba, gumagawa ka ng paraan dati na maging close kay Konsehal Lando sa tatay dahil may binabala ka pala sa akin? Hindi naman. Talaga lang, ang tatay Lando lang talaga is, alam mo yung unang kita ko pa lang sa kanya, yun talaga yung, kumbaga, alam mo yung, para ko talaga siyang tatay na talaga. As in talagang, unang-unang kita pa lang namin, alam mo yung sobrang gana pakaramdam mo, yung parang kaya mo siyang sabihan agad ng problema, yung hindi ka mahihiyang lumapit sa kanya pag may kailangan ka. Ganun kasi.
Hindi dahil dahil May nagpatanong lang sa akin na pag-utusan lang. hindi dahil doon kasi kaya ko namang gawin ng paraan yan eh. Kung gusto ko talaga, igagawa ko ng paraan. Tsaka wala akong boyfriend nun pero si Kaotoy may partner talang dito eh. Pero loko-loko lang naman, hindi naman seryosohan. Hindi, crush lang naman yun eh. For content lang. Buti na tinatuloy. So ito, nasabi mo na lang din na parang tatay talaga turing mo sa Tatay Lando noon. Guys, dati doon pa siya natutulog sa amin. Nakikitulog pa siya doon. Magkakatabi sila ng tatay, ng nanay. Doon, kasi wala kaming kwarto. Sa taas yung kwarto, tapos puro babae naman kami doon. So doon sila sa baba, naglalatag lang sa side. Tapos tabi-tabi sila doon. Kahit masikip, sa sala lang sila natutulog. Totoo po yun. Nakikitulog po ko sa kanila. Bakit parang hindi kasi available pa dati yung kubo? Kaya doon ka nakikitulog. Parang hindi pa siya. Nung panahon na yun kasi is parang challenge siya tanong nung mga kaya din siya nakikitulog, nandito siya nag-i-stay. Madami sila. Okay. Punong-puno sila dyan. Okay. Sa labas pa sila natutulog. Oo, may mga natutulog doon, hindi available yung cottage. Kaya doon siya nakikitulog sa mismong bahay namin. Tapos, hindi, kaya ako nakatulog. Dapat dito ako sa kubo nyo. May ano yun, di ba may bisita? Okay. Pag may bisita, lipat ako. Pag walang bisita, dito ako sa kubo nyo. Alright. Pag may bisita, di balik ako doon. So, nabanggit mo na lang din na parang tatay ang turing mo. Pero, feeling ko lang naman, parang nag-iba. Parang hindi ka na ganun ka-close sa Tatay Lando ngayon. Sa ngayon, hindi ko siya masyadong makakausap, bihira. Pero kasi, mas iba, mula nung naging vlog na, di ba, kung matatandaan mo yung tinanong mo kanina na kung pinaalis ako sa kubo. Mula noon, medyo naging laylo ako pabalik-balik dito. Mapapansin mo naman yan, bihira naman akong makaparating dito kasi nga, mas marami ako ngayong inaasikaso lalo na pagdating sa mga Pero wala kayo naging issue ng tatay? Wala. Talagang minsan ka na lang talaga pupunta dito? Wala. Pero pag nagkikita kami ng tatay, alam naman ng tatay, talagang halos todo suporta naman ako. Tsaka kilala mo ako, alam mo kung gaano ako kagalang pagdating sa iyo, tatay. Tsaka dadala pa yun ng bigas sa amin dati. Pag sasahod niya, nagbibigay siya ng bigas. So, siguro bayad niya yung sa pagtuloy sa kubo. Tsaka sa amin. So, ayan. So, guys, linawin ko lang, walang naging something sa amin ni Kaotoy. So, inamin niya lang na nagka-crush siya sa akin. Wala. Dito ko naman. Wala. So, ito. Parang madami pa. Konti na lang naman. Ayan. So, nagkaroon na ba ng time na nagalit sa'yo si Kuya Jeff? Aminin mo na, oo. Hindi naman yung sa galit as in seryoso. Yung parang, nagkaroon ba ng time na nagalit si Kuya Jeff, yung minumura ka niya, yung parang namura ka niya? Hindi naman. Parang ano lang, yung medyo tahimik lang siya. So, paano siya magalit sa'yo? Hindi naman yung as in... Hindi naman totally siya nagagalit. Tahimik lang, hindi siya masyadong umimik. Parang halimbawa, parang may nagawa ka lang na hindi niya nagustuhan. Parang pag gayon, pag ganung senaryo, hindi lang siya hindi kanya minumura. Hindi naman. Oo, kilala ko yan. Mahilig lang siya magbura sa live, pero sa personal, hindi. Tsaka, kilala ko din yan, matagal din ako naging editor niya. Kapag may ginawa ka na hindi niya nagustuhan, kapag sa sarili niya galit siya, hindi siya iimik. Hindi siya nagsasalita. Ano talaga siya, silent treatment. Hindi siya mapagbura sa personal pag galit siya. Talagang tahimik lang siya. So, ayan. So, paano kanya kinakausap pag galit siya? So, yun nga, hindi kanya kinakausap. Hindi ka nagsasalita wala. So, hindi siya... Hindi naman totally. Kasi, ganito, marami akong naging kasalanan sa kanya. Alam naman na idol yun, siguro, hindi ko lang nababanggit, pero, sasabihin ko dito sa vlog, pero hindi ko nasasabihin kung ano yung mga bagay niya. Yun kasi yung mga bagay na, pagka meron akong mali, katulad ng, magbabanggit ako ng isa, katulad ng, halimbawa, nagdadrive ako. Yung nakatulog ako. Halimbawa, ganun. Talagang pupunta ako sa kanya. Halimbawa, nasabit ko yung sasakyan. Pupunta agad ako sa kanya.
Hindi ko na iintayin na malaman niya pa or makita niya pa. Sasakay niya gamit. Talagang ang ginagawa ko, basta mayroon akong mali, hindi na ako nagdadalawang isip na kakabahan ba ako na para sabihin kong hindi or sabihin kong ano. Ang gagawin ko, pumunta agad ako sa kanya. Aaminin ko na agad. Para ano, kung ano, magawa ng paraan. Ganun ang ginagawa ko. Kumbaga siguro, ayoko rin kasing masisira sa kanya. Kaya kung ano man yung mali ko, sinasabi ko, alam mo naman, idol yan. So nakikita ko sa mga vlog mo, parang dalawa yung anak mo, tama? Dalawa yung anak mo. Ito bang dalawa? Dalawa lang muna. Dalawa pa. Wala pang, hindi katulad ni Kuya Jeff, wala pa nagre-reveal ng iba. Wala pa. So, dalawa pa lang yung alam mo. Hindi, dalawa sila. Pero Dalawa sila. maghiwalay sila ngayon eh. So, yung dalawa bang anak mong yun is parehas ng nanay? Ako nalinti ka na. Komplikado. Viewers na lang mag-isip. Hindi ko muna sasagot. Hindi ko muna masasagot yung mga ganyang bagay. Kasi, siyempre, kumbaga, hindi pa siya ukol eh. Kumbaga, yan, ngayon lang siguro malalaman ng viewers. Siguro, ano na rin to. Kumbaga, isa na rin part para maalaman ng iba. Pero, hindi ko pa po pwedeng basta meron po akong dalawang anak. Pero yung tinatanong niya, Kung pare sila ng nanay. hindi ko masagot sa inyo kasi baka po madagdagan nyo. So, ayan. Pero gusto ko yung binanggit mo, yung parang parehas na kay Kuya Jeff. Parehas ba kay Kuya Jeff na wala pa nagre-reveal na iba? Na panibagong panganay? Wala pa naman. Wala pa. Wala pa. Pero may chance na may hinihintay ka na ito kaya Hindi, nagkaanak sa akin. Siguro po, parang dadating din siguro yung, parang siguro, may tamang panahon para dyan. Siguro, pero ngayon, hindi ko muna masasagot lahat ng tungkol sa ganyan. Basta napapanood nyo naman, hindi ko naman pinababayaan yung pamilya ko. Pero yung sa tanong niya, hindi ko muna masasagot. Pasensya na. Masyado mo namang in-idolize si Kuya Jeff, pati sa pambababae. Joke lang. Idol, Wala babaero ka daw, hindi Wala namang overlap na nangyari. Hindi, tanda mo, walang taong babaero. Kapag mahal, meron. Hindi naman dumating yung time na pinagsabay mo. Wala naman. Wala. So, wala na overlap na nangyari. Wala namang panloloko nangyari. So, talaga mapagmahal lang to si Gab. Abangan nyo. So, sa dalawa mong anak yun, sabi mo nga, maghiwalay sila, hindi ka naman nagkakaproblema. Hindi naman. Hindi naman nag-aaway yung dalawang part. Hindi naman. Kasama sila ngayon. Wala namang inggitan na nangyayari. Wala naman. Kasi okay naman kung ano naman yung nangyayari sa buhay ko. Pinapaliwanag ko naman lahat sa kanila. Wala akong problema sa mga anak. And naiintindihan naman nila yung sitwasyon nila. Parang inaamin mo may babae dyan. Uy, wala! Yung anak mo kasi sabi mo kanina magkahiwalay sila. Yung sitwasyon nila na Hindi, ba't alam sila naman sa vlog na magkahiwalay? magkahiwalay. Alam naman kasi yung panganay ko ay nandoon sa nanay ko, nakatira. Tapos yung isa kasama ko lagi. Ngayon, napapagsama ko naman sila. Wala namang problema. Pero naiintindihan nila yung sitwasyon. Tsaka viewers, ngayon lang nalaman ng viewers yan pero wala pa, hindi ko naman sinasabi kung totoong magkaiba ba nanay nila. Hindi pa naman po, wala pa naman. So, ayan. Abangan nyo na lang. So, kamusta yung pagiging tatay mo sa kanila? Nasusustentahan mo ba sila parehas ng sapat or... Hindi siya pare-parehas kasi siyempre, hindi naman tayo, kasi nga sa vlogging, alam mo naman, lalo na sa panahon ngayon, pagka kumita ka ng 5,000 a month, kulang. As in talagang kulang kasi babayad ka ng kuryente, babayad ka ng lahat, babayad ka sa bills. Ay pagkain pa, ang balutin pa, ang baon pa. Pero awa naman ng Diyos is nagagawa naman ng paraan na hindi ko naman nararanasang manghingi kung kanino. Kumbaga nagagawa naman paraan. Pagka marunong kang magdasal, siya mismo yung magpo-provide ng kailangan. Kahit na hindi ka humihiling, kahit na hindi ka humingi. Bigla ka na lang magugulat na yung problema mo, bigla na lang magigising ka na lang na okay na pala. Na hindi mo na mamalaya na gumagawa ka na ng pala ng paraan na hindi mo na mamalaya na yun na pala yung paraan na ginagawa mo para sa problema mo. So, ayan. So, ayan. Bilang isang supporter ni Kuya Jeff,
hanggang saan at hanggang kailan mo kaya na suportahan siya at bakit? Siguro, ako, ito na yung sinasabi ko eh. Kaya ayaw ko na itong ganitong tanong eh. Siguro, yung support ako sa kanya. Kaya ayaw ko nito eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Okay lang yan. Yung support ako sa kanya, mula nung naging idolo ko siya. Talagang, siguro hanggang buhay kami parehas, hindi ko iiwan niya. Kahit pa marami akong basher na malo dito yun, sasabihin na pabalik-balik ako. Siguro, kahit nasaan pa siya, kahit maalis pa siya ng Bukana, siguro, pupuntahan ko pa rin siya. Hindi ko siya pababayaan. Dahil marami akong natutunan sa kanya na hindi ko, kumbaga, marami akong na-apply sa sarili ko na natutunan ko sa kanya. Marami din, baligtad ha. Yan. Dibali, mas matanda ako kay Idol. Mas matanda ako. Hindi halata. Pero, mas maraming akong pangaral. Kumbaga, mas sa kanya ako nagtatanong about sa buhay, kung anong magandang gawin, sa buhay, kung anong makakaganda sa isang tao, lalo na sa akin, sa mga nangyayari sa akin. May mga outcome na nagsasabi ako sa kanya ng problema kasi hindi naman tayo perfectong tao. Lahat naman tayo may problema. Pagka medyo hindi ko na kaya, yung halimbawa, doon ako sa puntong down ako, hindi ko alam kung paano ako masasagot. Sa kanya ako nagtatanong. Tinatanong ko siya kung ano dapat kong gawin, ano. Yun. Kaya kung sasabihin mo sa akin na kung hanggang kailan ko siya susuportahan, hanggang buhay kami dalawa. Yun. Hanggang buhay ako. Hindi ako mawawala. Hindi mo siya iiwan. Hindi ko siya iiwan. Siguro kahit na siguro wala na YouTube, baka andito pa rin ako. Hindi ko masasabing pero sa pagkatao ko, hindi naman sa utang na loob kasi kumbaga nagpapasalamat ako kasi siya yung tao na ginamit ng Diyos para makilala ko, makasalamuha ko. Wala na akong masasabi sa kanya dahil basta yung support ako sa kanya hanggang buhay ako. Kung lahat ng kaya kong gawin, tsaka napapatunayan ko naman yan. Alam niya na Idol, Idol Japper yan na gayon dahil lang basta sinabi yung punta ka rito, walang dalawang salita. Kahit nasasaan ako, basta kaya mo to rin, nadating ako. So sa tingin mo, ganun din ba si Kuya Jeff sa'yo? Siguro kung lalapit ako, gayon din siya. Kasi may time kasi na nangyari yan, na-aksidente ako. Sa paa. Dito. Alam mo ba na hindi ko alam kung alam ng viewers yun na tinawagan ko siya. Na-aksidente ako, nasa ospital ako nun. Nasagot niya sa akin, pag may kailangan ka, sabihin mo agad. Sabihin mo agad sa akin. Tapos nung na-aksidente ako, nung makalabas na ako ng ospital, dinalaw niya ako sa bahay. Pinuntahan ka talaga nila ako. Pinuntahan nila ako. Kaya kung sasabihin mong gayon din sa Idol, isang sabi ko lang dyan, sigurado. Hindi ako magdadalawa sa dito. Basta nagsabi ako. Kaso lang siyempre, niisip ko rin, pamilyado siya. May mga kailangan siyang gawin. Hindi naman laging pwedeng hihilahin mo kung saan. Kaya tinatansya ko rin hanggang kaya ko panglutasin kung anong problema meron ako. Ginagawa ko ng paraan. Pero pagka hindi na, kung hirap na ako, sasabi ako na maraming beses na akong natulungan niya. Sobra. Tandaan, pinipigilan ko lang ng luha ko kasi parang alangan.
Ewan ko pero basta. Basta pag sa suporta, hanggang buhay ako, susuporta ako. So, ayan. Message mo kay Kuya Jeff. So, ayan na. Bago tayo magtapos, message mo kay Kuya Jeff. Ayun. Ang masasabi ko lang kay Idol ay ano, maraming salamat. Maraming salamat dahil na ginamit ka ni Lord para makilala ko, para may mabago sa buhay ko. Tapos sa pamilya mo, maraming salamat kasi halos buong pamilya mo is wala naman akong naging ano, kumbaga tanggap naman nila lahat ako mula sa mga anak mo, sa pamilya mo. Nakarating ako ng Mindanao dahil sa iyo. Ayoko nga eh. Okay lang yan. Dadaan ko lang sa... Hindi. Ayun na Idol na naiyak. Tatawa na Gusto yan ni Kuya Jeff. Gusto niya yan. Tatawa yun. Tatawa na lang ako nun. Oo. Sabihin na sa akin, iyakin ka pala. Ay, hindi pa naman ako naiyak. Kita yata na umiyak. Yan. Yung mga gusto mo sabihin kay Kuya Jeff na hindi mo masabi sa personal. Basta, Idol. Basta, maraming salamat. Yan. Siyempre, sa Panginoon, salamat kasi yun nga, nakilala kita dahil sa Kanya. Naging instrumento Kanya para makatulong sa amin. Hindi lang sa akin, sa lahat. Sa lahat ng vlogger, sa lahat ng tao na nasasakupan mo. Yan. At sa'yo niya, sa pamilya mo. Hindi ako. Sige na, wag na natin pilitin. Pero nandun na yung luha. Tsaka ano na, Okay kahit na, naman... sabi nga nila is baby face daw eh. So, hindi naman kailangan talagang paiyakin. Pero mas maganda sana kung meron para may papagtawanan si Kuya Jeff. Ayun, natawanan niya lang ako. Basta sa akin, Idol, tanda mo, kahit anong mangyari, Idol kita. Naging kumpare ko na. Idol, lahat, kaibigan. Pero maraming salamat sa iyo. Sobrang maraming salamat. Kulang lahat ng salita. Basta hindi pa ako tapos. Kumbaga, ito salamat na ito, salamat pa lang. Marami pang beses na mangyayari. Marami pa tayong pagsasamahan. Marami pang mangyayari sa buhay natin dalawa na magkasama tayo. Basta, tanda mo Idol, kahit anong mangyari, andito lang ako sa iyo. Suportado. Kahit ano pang bagay yan, basta kailangan mo ako, andito lang ako. Maraming salamat. I love you, Idol. Yes. Salamat. So, ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat, Ka Utoy, sa pagpayag sa aking one-on-one interview dito sa Kapakpak Talks. So, ayan, may ipapayo lang ako na tigil-tigilan mo na yung pambababae mo. Joke lang. Hindi ako babae. Wala palang babae. Hindi ako babae. Hindi ba year 2023 pa yun? Kasi nagka-boyfriend ka agad. Oy! Baka isipin ako yung babae mo, hindi po So, ayan, ano lang, yun sa amin talaga for the vlog lang yun. Hindi po for the vlog. Kasi hindi po kami nakapag-vlog. Hindi kami nakapag-vlog. Hindi Pero, nakapag-vlog. ayan, wala po. Hindi namin kailang wala talaga. Walang naging issue sa amin. Biro-biroan lang na love team love. So, ayan. So, ayan, hanggang dito na lang aking vlog. Maraming salamat ulit si Ka Utoy at napaunlakan niya aking paanyaya. Thank you. And galing pa siya sa San Pascual, umuwi talaga siya dito dahil sabi ko, Ka Utoy, nasaan ka? Sabi niya agad, bakit? Kailangan mo na ba ako? So, talagang pumunta siya dito para ma-interview ko. So, maraming salamat. Thank you. Salamat Thank din. you. Salamat. So, ayan, maraming salamat sa pagsuporta niya sa akin. At sa inyong mga nanonood, kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, i-comment nyo na kung sino ang gusto nyong isunod natin. Alright? So, yan. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye! Thank you for watching! Salamat po. Salamat. Bye-bye. So, ayan. So, kung nakikita niyo yung background namin, isingit ko na lang ito kasi nakalimutan. Marami nagtatanong nito. Di ba, napanood mo ba yung interview kay Kasilong? Oo, napanood ko. Pero,
Hindi lahat. Hindi naman lahat. Basta may napanood ako. Marami kasing nagko-comment doon. So, itanong na din natin kay Kautoy. Totoo ba na si Kasilong ang sumira ng tricycle mo? Kung sa sumira ng tricycle, ay hindi ko po masasabing si Kasilong. Kasi una sa lahat, wala naman siyang inamin nung tinanong namin siya. Wala naman siyang inamin na siya ang sumira ng tricycle. At saka hindi rin ako pwede sa kanya na maghusga kasi wala rin akong ebidensya. Pero particular sa mga viewers, sa lahat ng mga nangyari, sa lahat ng mga nanonood, is yun yung lumalabas na pangyayari na sinira niya. Pero kung tatanungin niyo, para sa akin, sa panahon ngayon, is tapos na siya, matagal na siya. Pero alam ko kasi marami pa rin viewers na nagiging issue yan. Kasi marami ako nakikita na comment section na puro ganon, kaya ka nagkaganyan, dahil ganyan, ginanyan mo si ganyan. Puro ganyan eh. Edi, isa lang po ang masasabi ko, di bali, kung si Kasilong man o hindi, ang sumira ng aking tricycle is, kumbaga, nakamove on na po ako. Tinanggap ko na po sa sarili ko na nangyari yung sa akin. Siyempre, yun ipagsubok natin sa buhay na kailangan tanggapin na lang natin at malampasan. At siyempre, kung sino man talaga yung nakasira nun, yun, na lang. Kumbaga, kung mapapanood mo to, di, maging aral na lang na wag mo nang ulitin kasi hindi siya maganda. Kasi may mga madadamay na hindi dapat madamay. Yes. Pero kung naman, basta, alam naman yan ng mga viewers kasi may mga lumabas na ring balita about dyan. Tsaka ang alam ko, yung dati niyang nagsalita na rin. Pero syempre, para sa akin, tapos na yun eh. Wala na yun. Kaya yun, para sa akin, okay na. Wala na yung tungkol sa tricycle. Okay na yun sa akin. Bali, siya sa akin. Kumbaga, move on na ako. So, ayan. So, sana yung mga viewers din natin is mag-move on na din. Oo, yan. Yes. So, hindi mo alam kung kung si Kasilong talagang sumira. And mahirap nga naman maghusga, mahirap magsabi. Baka ikaw pang makasuhan dahil wala kang ebidensya. Wala man ako ebidensya eh. Yes. At saka, Diyos lang nakakaalam naman ng lahat. So, si Lord na ang bahala kung sino talaga ang gumawa nun. Sabi nga is may karma naman nga. So, ayan. So, ayan. Alright.